Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, ang gospel reflection natin ngayon is entitled Jesus Appears to Mary Magdalene. So it is taken from John 20 verses 11 to 18. So let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Mary Magdalene stayed outside the tomb weeping, and as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet where the body of Jesus had been. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken my Lord, and I don't know where they laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" She thought it was the gardener and said to him, "Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and your God." Mary went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and then reported what he had told her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So sa akin, I'm going to my Father and your Father, to my God and your God. Okay, sige. So, bakit yon? Kasi talagang pinapakita dito sa ano na to, sa verse na to, na si Jesus talaga, yung totoo siya sa promise niya, na pag naging follower na tayo, hindi lang yung follower na basta, kundi yung kung yung pupunta siya sa father niya, yung father niya ay father natin. Yung God niya ay God natin. Sino si Jesus? Di ba? Tingnan mo naman siya, di ba? So, tapos sasabihin niya dito yon. Kaya nga to sila to, yung mga apostles dito, sobrang tuwa sa kanya. Ganun na lang mag-follow sa kanya. Kasi talagang, lalo na nung sinabi niya yan. Kasi parang sinasabi na kung saan ako, nandun din kayo. Tingnan mo, nag-resurrect ngayon, di ba? So, nandun din tayo. Yan yung sa akin. Okay, parang ang assurance sa atin ni Mm-mm. Jesus hindi lang ako mag-isa. Mm-mm. Tatay ko, tatay niyo rin. Diyos ko, Diyos niyo rin. Yes. And I'm going there and handa ko lang at isasama ko kayong lahat doon. Amen. Yeah, that is an assurance by our Lord Jesus.
Okay, yung sa akin naman, na-touch ako yung weeping. Weeping. Parang yun yung action ni Mary Magdalene. Tinatanong siya ng ating Panginoon din, why are you weeping? Alam mo, parang yung tanong ni Jesus sa kanya, bakit ka umiiyak? Hindi mo ba alam na ako ay mamamatay at ako ay babalik? Is that what you are expecting? Hindi mo ba inaasahan yun? Parang yun yung ano, yun yung tanong no? Parang sa atin, mukhang ganun din ang tanong ng ating Panginoon. Pag tayo ay nalalagay sa pagsubok, pag tayo ay nakakaranas ng mga kabigatan sa buhay, siyempre nalulungkot tayo. Pagka si Jesus ay nandun, malamang yun din ang tanong sa atin. Bakit ka umiiyak? Hindi mo ba yan inaasahan? Hindi ko ba sinabi sa inyo yan? No, parang ganon. Napapaisip ako doon. Yun yung Yeah. reflection ko dyan. So, ang nakuha ko doon no, sa weeping, kasi ang tao, bakit nagwi-weep? Dalawa lang naman yan eh. Weeping, pag masaya ka, pwede kang mag-weep ng masaya ka, naiiyak ako sa tuwa. Meron ganon, sobrang tuwa. Itong kay Mary dito, umiiyak siya. Kasi nawala si Jesus pala doon sa libingan niya, kukunin nila yon, di ba? Ganun kahalaga sa time nun yung body, no? So, kaya siya nagwi-weep dahil nalungkot siya. So ngayon, ang tanong, dun nga sa sinabi mo na pwedeng, kasi dito kasi, pag nagre-reflect tayo, minsan yung mga sinasabi, kaya nga tayo nagre-reflect kasi ano ba't sinabi yon? No? Ano yung meaning nun? So sa iyo, ang dating ng Holy Spirit na yung weeping is parang nagda-doubt siya. O, nagda-doubt siya sa mga Yeah. sa mga turo ni Jesus. At Yes. kulang na lang sabihin dito na, bakit ka ba umiiyak? 'Di ba? Hindi ka ba naniniwala? Yun yung sabi mo, di ba? Hindi ka ba At saka, tingnan mo naman, nag-appear pa si Jesus sa kanya. Dapat kung talagang 101% naniwala siya, sabi niya, Uy, ikaw si Jesus, no? Ikaw ba si Jesus? Parang ganun. Ikaw ba si Jesus? Ang naisip pa niya, gardener. Oo. O, di ba? Talagang sobrang yung believe niya. Talagang, Yes, huwag mo yes. sabihin, ikaw si Jesus, ha? Parang gano'n. Hindi rin siya naniniwala, no? Pero pwedeng pumasok sa inyo, Inaasahan niya. oo, ikaw ba Inaasahan si niya. Jesus? Gano'n. Yeah, alright. So, pwede. Kaya lang hindi eh. Oo. Sabi niya, she thinks he is the gardener. Oo. Di ba? So, talagang tama ka doon sa ano na yon, dun sa tanong ni Jesus na yon, na Yes. pwede talagang itanong sa atin. Yes, Amen. okay. Sige, ano ang message sa atin? So, sa akin, ang message dito, nakuha, maganda rin yun, no? Yung doubt. Yung doubting natin kay Jesus, although nag-doubt sa umpisa, sa ending, binigyan niya ng assurance, yung going to the Father and to my God. So, ang parang message na parang mabaon natin dito na huwag agad tayong mag-doubt, lalong-lalo na kung tungkol kay God. Lalong-lalo na kung pinag-aralan na natin yan, no? Ginagawa niyo na yan sa simbahan, mga ganun. So, minsan kasi yung doubt, ano yan eh, pinapasukan ng demonyo yan eh, dinadagdagan niya, 'di ba? So, dahil dito, makakatulong sa atin na huwag tayong mag-doubt. Dahil sa ending, tingnan mo, ang bait ni God, sinabi niya na there is hope. I am the true, Jesus, your Savior, no? Kaya nga ito, Savior eh, sinave niya tayo eh, di ba? So, dapat, stop weeping na kasi may Savior na tayo. Yeah. Amen. Ayun, sige, tutuloy ko yung message sa atin, doon sa sinabi mo. Yun daw. Kasi, from the beginning, or pagka tayo ay nagkakaroon ng para mga katekismo, meron tayong mga teachings tungkol sa ating Panginoon, bakit siya ang ating tagapagligtas? Kasi, He will always be with us. Talagang hindi niya tayo iiwanan. When Jesus saw us na pagka may problema, umiiyak tayo, parang wala ng pag-asa, no? Parang malamang itatanong din sa atin ng ating Panginoon yun. Why are you weeping? Hindi ko ba sinabi from the start, no, na susubukan kayo at hinayaan pa ng aking Ama na
ang demonyo ay talagang subukin tayo. So we are expecting that there will be mga pangyayari sa buhay natin na talagang iiyak tayo. But kaya niya sinasabi raw sa atin yon para mapaghandaan natin. When that time comes, we are prepared to face the trials. Yes. Kaya nga, hindi ba may fasting? Ano ang sabi sa atin? Bakit ka nagpa-fasting? Because pagka ang ating Panginoon ay wala sa atin, then we are prepared to face the trials. Sa ating misyon, I just thought dun sa ating, nung sinimulan natin yung accompaniment program, PPAP, no? Nung sinimulan natin yun, parang ang dami-daming pwede tayong umiyak talaga di ba? Pero dahil nung present sa atin yan, nung tayo ay binibigyan din ng mga formation, we know that in every mission, there is always that trials. Susubukin talaga tayo riyan. Kaya nga ang sinasabi sa atin, you have to bring Jesus with you. Huwag kang masyadong maraming dinadala. You have to bring only Jesus. That is most important. Kasi minsan pagka yung pupunta tayo sa mission, handa natin pagkain, yung mga damit na isusuot natin, di ba? Lahat yun. Pero si Jesus minsan nakakalimutan. So, yun ang nakikita natin. And when we expect those things will come, we prepare for it. Ano ba mga preparation natin? Siyempre, mga dasal, di ba? Yung ating mga gospel reflection. Ito talagang masaya-masaya ko that we have started doing this. Kasi ito talaga yung nagbibigay sa atin ng lakas. Every time na meron tayong programa, biglang makikita natin hindi nangyayari. Merong mga gumugulo. And we are prepared for that. Hindi tayo na nasisira dun sa ganun. Yeah. Ako may true to life. Yeah. Dahil sa weeping na yan. Di ba sabi ko, yung weeping is either malungkot ka, madalas malungkot, tapos yung umiyak sa tuwa. Yung isang weep is surrendering. Surrendering. Yan. Alam niyo kung bakit nangyari sa akin yan Biruin nyo nga, di ba nga, paulit-ulit ko itong sinasabi. Kasi ang ganda pong example ito kung paano ko tinanggap yung buhay ko, no? Na masaya ako, naiiyak ako talaga. Kasi sobrang saya ko, naiiyak sa saya dahil nakita ni Lord, na-prove ni Lord na yung weeping ko. Dahil Lord, sabi ko, sige, kung hindi na talaga ako makakalakad, tinatanggap ko na ito. Tatawa ka ba noon? Siyempre, hindi, umiiyak ako noon. Pero ngayon, uulitin ko pa yun, Lord. Okay lang, napilay ulit ako. Di ba? Kasi alam ko na yung ending. Masaya ako ngayon. At nagagamit ko yung aking mga trials noon, no? Dahil sa pagtanggap ko kay God. Tapos hindi pa nga natapos pati yung career ko. Pero mo, kung alam ko ang ending, na hindi naman pala ako magiging doktor na license, hindi na ako nag-aral. No? Di ba, di man ako bobo, ewan ko ba. So talagang parang ang sinasabi na alam ni Lord ang best sa'yo. Yan. Kaya kung ngayon man, may nangyayari sa buhay natin na parang sinasabi mo, bakit? Ba't ako? Ba't nangyayari to? Alam ni Lord, magtiwala ka kay God. Gusto mo bang pareho ni Mary umiiyak pero andyan naman pala si God? Yeah. Diba? So magtiwala tayo kay God. Let us not doubt. We have to trust the Lord completely para maging masaya tayo dito sa mundong ito. Kasi puro trials po talaga ang magiging buhay natin. Okay. Amen. Yeah. Thank you very much. Ang ganda ng ating reflection. See you again tomorrow in our coffee time with Yes, and we pray for Pope Francis. Yes. Wow. Dapat hindi tayo umiyak sa lungkot. Kasi si Pope Francis po, lalo niya tayong binabantayan dahil nasa langit na siya. Amen.